Ika nga ni Gat Jose Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop at malansang isda. Pero paano kung wala na o namatay na ang wika? Ayon sa UNESCO, ang isang wika ay alive o active kung 200,000 nagsasalita o gumagamit nito. Kung mas mababa sa bilang na yan, nanganganib na ang wika. May 130 wika ngayon sa Pilipinas ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino at anila, 4 na po ang nanganganib ng maglaho. Numero 1 rito ang wikang Arta ng mga taga-barangay Disimungal sa Nagtipunan Quirino na sa 10 na lang ang nagsasalita. May 4 na katutubong wika na wala nang nagsasalita. Isa po sa pangunahing rason kung bakit nanganganib ang wika ay yung pag-alis mo sa iyong ancestral domain. Kadalasan daw sa mga katutubong nakikipagsapalaran, mas sinasambit na ang wika sa pinupuntahang lugar. Kung hindi na sila babalik sa komunidad, mahihinto ang paglaganap at pagtuturo ng kanilang wika. Kaya naglunsad ang KWF ng mga proyektong magsasalba sa mga wikang nanganganib, gaya ng pagtatayo ng bahay wika. Dito ay tinuturo sa mga kabataan ang kanilang katutubong wika bago pa sila pumasok sa formal school. Inumpisa nito noong 2018 sa Barangay Bangkal sa Abukay, Bataan. Kami pag sa bahay, wikang katutubo. Ultimo pong mga anak ko, wikang katutubo. At yung mga teacher, sinasabi namin na sila ay nakipamuhay sa community namin, tinuturuan ay katutubo, kailangan mag-aral sila ng wikang katutubo. 12 IP communities po ang magbukon dito sa Bataan. Magbukon po ang gamit po namin sa bahay at yun po ang isang sikreto na mapreserba mo po ang wika ay unang-unang gamitin sa bahay. Nagtatayo rin ito sa Negros at Kasiguran, Aurora. Isang matagalang programa po kasi ang pagbuhay sa isang nanganganib na wika o muling pagpapalakas dito. Taong 2000 pa sinimulan at sa loob ng mahabang panahon, ang aklatan sa lansangan ni Hernando Guanlao sa Barangay La Paz, Makati City naging bukas 24 oras sa mga nais makapagbasa. Libre niyang ibinabahagi sa lahat ang mga libro sa tinawag niyang Reading Club 2000. Nag-umpisa ito sa 50 libro na nahanap niya sa kanilang bahay, na ngayon libo-libo na. Maraming nangangailangan ng kaalaman hanggang sa kaduluduluhan ng bansa natin. Kulang na kulang ang kaalaman na nakasulat. 200 libro nawawala dito araw-araw, hinihiram. 200 masasayang tao. Digital man ang panahon at marami man ang kaalamang nakukuha online. Para kay Mang Nani, iba pa rin ang kaalamang galing sa bawat pahina ng binubuklat na aklat. At para maabot ang mas maraming uhaw sa kaalaman, meron siyang book van na bumabiyahe para sa mga reading activities sa iba't ibang lugar. May e-trike din kapag nag-iikot at namimigay ng mga libreng libro. Yung pagbibigay ng walang bayad, ng libre, isang serbisyo o pagtulong sa ating kapwa na mamanahin ng iba't ibang henerasyon. Ang adhikain ni Mang Nani nakahikayat at tinularan din ng iba, gaya ni Rica Acebuche na taga Samar. Ang mga libreng libro ni Mang Nani ipinadadala ni Rica sa kanyang probinsya para mamulat din ang mga kababayan niya sa pagbabasa. Doon kasi sa amin wala masyadong yung mga reading center sa mga school. Kaya gusto ko na magkaroon din ng mga ganun. Kasi nung high school kasi ako, yun, I love books talaga. Ang kanilang misyong makatulong sa kapwa at maipahatid ang kahalagahan ng pagbabasa, talagang one for the books. Si tatay ang ano, hali? Halimaw. Halimaw. Haligi ng tahanan. Hala, nabago na pala ang role ni tatay? Eh, si nanay, ilaw pa rin ba ng tahanan? Nanay naman ang ano? Ibon. Ibon ng tahanan? Ano na sa taas? Ano na? Buti na lang at hindi ito sineryoso ni Teacher Frederick ng San Fernando Elementary School sa Romblon. Nabigla ko talaga ako, ma'am. Kumbaga, ha? Tapos may sumigaw ng ibon. Ha? Nakakasyak po talaga.
Ilan lang ito sa mga aliw na moments sa classroom ni Teacher Frederick aka Inday Kalipay sa kanyang page kung saan bida rin ang kanyang mga bibo at makulit na grade 1 pupils. Extra effort daw talagang turuan sila at makuha ang atensyon. Sawa. Siyempre man pag nakikita ng mga bata na parang wala kang gana, wala kang energy, nakikita ko rin sila na parang ang lalamya, ang tatamlay. Sa 8 kalahating taon na nagtuturo siya, isang important lesson ang kanyang natutuhan. For me, the best visual aid or resources na maibibigay sa bata ay yung ating sarili. Ang ating pagiging resourceful, ang ating pagiging creative, at the same time ang ating pagiging cheerful na siya nagbibigay ng happiness sa teaching and learning process. Sa itsura pa lang ito ni Tokoy, hindi raw inakala ni Elizabeth na mabubuhay pa siya. Ni-rescue ni Elizabeth ang aspin na ito mula sa isang kalye sa kanilang probinsya sa Leyte. Ngayon, ito na si Tokoy, malusog na malusog at namumuhay ng masaya kasama ang kanyang fur mom sa Espanya. Advocacy ngayon ni Elizabeth sa pamamagitan ng kanyang vlog. Dumami sanang mag-rescue sa mga inaabandonang aso, lalo na ang mga aspin o asong Pinoy. Para maipakita po sa lahat na pwede naman po palang pahalaga natin ang asong Pinoy. Hindi lang po yung mga may breed. Aminado si Elizabeth, mahirap sa umpisa ang mag-alaga ng rescue dog, lalo na sa kondisyon noon ni Tokoy. Sinuklian naman ni Tokoy ang tiyaga at pagmamahal ni Elizabeth na na-diagnose na may anxiety disorder. Bali siya po yung naging sandigan ko po, naging light ko po sa pag-overcome po sa anxiety ko po. Kasi iba pala kapag meron parang nagko-comfort sila sa iyo eh. Kaya nang magkaroon ng scholarship sa Espanya para mag-aral, hindi nagdalawang isip si Elizabeth na isama si Tokoy. Sa Espanya, guwapo raw ang tawag ng mga Espanyol kay Tokoy. Pinoy na Pinoy raw ang ugali, tulad ng iba pa nilang aspin sa probinsya. Loyal at napaka-adventurous at napaka-protective din po pala nila kasi maraming beses na ng aspin na yon na niligtas yung mga kuya ko sa ahas po, mga 3 beses po ata. Tulad ng pagtanggap at pagmamahal na nararanasan ni Tokoy sa Espanya, sana raw ganito rin ang maranasan ng mga aspin sa Pilipinas. Bagamat hindi isang opisyal na dog breed, ang mga aspin tulad ng iba pang mga alagang hayop, nangangailangan din ng aruga at kalinga. Hello po? Apo? Sige po. Mas mabilis pa sa 4:00 kung lumabas ng pinto si Bunsoy the Labrador. Tila lagi itong sambit ng kanyang amo tuwing may parating na parcel. Kaya si Bunsoy sanay na sa unang bati ng mga delivery rider. Okay po, sige po. Kahit chillax pa, direksyong pinto si Bunsoy. You had me at hello, ika nga. Eto namang fur baby na si Nuggets, hindi mo malaman kung Shih Tzu ba o tuko. Todo kapit sa aircon o... Wow! Ang lamig sa kwarto mo! Kwento ng kanyang amo, nasanay na kasi sa buhay aircon si Nuggets. Madalas daw siyang hingalin kapag mainit. Napapaaray na tuloy ang fur parents sa electric bill. Ikaw nagbabayad ng kuryente, iha? Ang galing mo naman. Hindi naman kaya sa sobrang lamig, siya ay maging frozen nuggets? Parang teleserye ang ganap sa pagsabunot kay Aling Sonia. Ang kontrabida ng taon, si Kohi na kanyang golden retriever. Pero ang animoy sakitan, lambing lang daw ni Kohi. Target daw niya ang scrunchie o pantali ng buhok ng amo. Lalo na pagka kakalaban lang yung scrunchie ko, huhugutin niya na naman. Hindi nga raw mawari ni Sonia kung bakit ang hilig mang-agaw ni Kohi ng pantali sa buhok. Pero ang hindi raw maitatanggi, ang lambing humor ni Kohi. Ayan katulad yan.
May nakita na naman siya. Malambing po kasi to eh. Sobrang lambing niya. Goto bulalo, pineapple bulalo, at sizzling bulalo ala Sizzling Kapampangan. Ilan lang yan sa mga bersyon ng bulalo ng 15 restaurant na lumahok sa kauna-unahang Creative Bulalo Challenge sa Tagaytay. Bukod nga sa malamig na panahon at mga pasyalan, isa sa binabalik-balikan dito sa Tagaytay ay ang bulalo. Ito ay isang kompetisyon or isang challenge ng pinaka-creative na bulalo na makikita natin ngayong taon na to sa Tagaytay. Sabi ng ibang sumali, di dapat mawala ang nakasanayang lasa ng bulalo. Nag-stick po kami sa classic way of cooking namin kasi doon po kami binabalik-balikan. Pero talagang umangat ang mga kalahok na extra challenge ang mga twist. In third place, Summit Bulalo na pang fine dining ang peg. Ito rin ang nakatanggap ng People's Choice Award. Lahat po ng flavors when you bite in our bulalo, saka po siya mag-explode. All your palates will experience the taste of bulalo. Second place ang Flying Bulalo Pares. Ang kapares po lagi ng bulalo is either kanin or noodles. In-innovate namin na maging flying bulalo. At ang first place, Kimchi Bulalo. We have created the bulalo, kimchi bulalo, inspired of the flavor of the Korean taste na gustong-gusto ng mga Pilipino.